Samantala, kung maaalala, isa sa mga nag-udyok sa mga kababayan natin na magsagawa ng People Power Revolution ang naganap na snap elections noong February 7, 1986. Matapos ang ilang linggong bilangan, inanunsyo na si dating Pangulong Marcos pa din ang Pangulo na ikinagalit naman ng taong bayan. Ang buong kwento mula kay Sam Ramirez. Isa na siguro sa pinakamadugo at pinakamaduming eleksyon sa kasaysayan ang February 1986 snap elections, kung saan naglaban si Ferdinand Marcos at Cory Aquino sa pagkapangulo. Mahigit na 6 na po ang namatay sa mismong araw ng eleksyon. Kabilang dito si Rodrigo Ponce Jr., isang magsasaka at volunteer para sa National Movement for Free Elections o NAMFREL, ang kauna-unahang election watchdog sa bansa. Si Ponce ay binaril ng mga ballot snatchers at siya'y namatay sa mismong eskwelahan kung saan siya nag-volunteer. Sa panayam kay Jose Concepcion Jr., kilala rin bilang Joe Con, isang negosyante at tagapagtaguyod ng NAMFREL, inilarawan niya kung gaano kahirap para sa kanya na makita ang mga nagdadalamhating pamilya na naiwan ng mga namatay na NAMFREL volunteers. The individual gave up their life for NAMFREL in order to protect the sanctity of the ballot. And I went there, and I tell you, when I went into the class, when I saw the mother there, I embraced her like anything. She was crying. I said, your son is a hero. Ngunit hindi ito mahirap intindihin dahil sa tindi ng pagnanais ng tao na mapatalsik ang diktatorya upang magkaroon ng pagbabago at para sa malinis na eleksyon. Handang ibigay ng tao ang kanilang oras, lakas at maging ang sariling buhay. It showed very clearly that if the people stood for what they believe, and even to the point of sacrificing their lives, in history it will always be remembered that you cannot oppress the people, that there are some who will fight for it, who will give up their lives for that purpose. 28 taon matapos ang People Power 1, bahagyang nakakalungkot para kay Joe Con dahil tila nagkikibit-balikat na ang mga Pilipino sa mga suliranin ng bayan at kung dati handang ikamatay ng tao ang pagprotekta sa balota, ngayon ay walang alinlang benta ito ng ilan. They don't have the vigilance to be able to express what they felt before. Because before, they felt it's something like a revolution was necessary now in order to bring a change in government. That we make sure who are the candidates, what are the commitments, and the people should rally and vote for them. Sa edad na 82, alam ni Joe Con na limitado na lang ang kanyang oras, ngunit patuloy pa din niyang itinuturo ang mga aral ng People Power Revolution noong 1986, lalo na sa kabataan, upang magkaroon ng mga mabubuti at magagaling na pinuno ang bansa. We have to bring about a revival of change, because if nobody also moves to see what the future is, we have to be there. And not only there, we have to pass the leadership to the others, the young people. I mean, we all have to go somehow. So what will happen? We have to put the seeds there so that they can carry on what is important of love of country. So when I die, at least there are leaders to carry it out. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.